Another existing loan app na naman po ang bagong release and bumalik na naman sa Play Store. Nagbago na naman ng logo, which is itong si Peso Kwento Loan App. Which is alam ko, naging visible na rin itong loan app sa inyo guys. Kasi alam nyo, pang-apat na atong palit na logo niyan nito. Hindi ko lang sure kung pang-apat or pang-lima or pang-atlo. I think ganun siya guys. Kasi ito na yung parang updated logo niya na naman. So I don't know bakit palit siya ng palit ng logo. Eh ganun pa rin naman yung title ng app niya, Peso Kwento. At nakalagay nga dito, nagbumuka siyang bago kasi na-release lang siya this April 2025. Kaya ito yung nagiging update natin sa loan app na ito. Marami siyang reviews ha. Mataas yung ratings niya. So alam nyo na kung bakit. Well, anyways, itong si Peso Kwento is under po siya kay Superspace Lending po, which is SEC registered po siya. Nasa active list po siya ngayon sa list of recorded online lending platform. At ang kapatid niya po doon ay si Peso Here. And FYI, na-try ko na nga po yung latest na update nitong si Peso Kwento, which is hindi ganito yung logo niya nga. And ito na yung new version ni Peso Kwento. So let's see guys kung anong meron dito, kung nagbago ba talaga siya. So itong si Peso Kwento po is previously nag-offer po siya ng instant loan offer agad, and you decide na lang kung gusto mo siyang i-grab, kung magugustuhan yung mga interest rates na ibibigay niya. Well, again, dinownload ko yung app dahil dinilit ko nga po siya noon. Bago nga naman talaga tong loan app na ito. So, upon downloading the app, no, we need to permit or allow no na ma-access yung mga nire-require po nila dito. Kasi kapag hindi po natin siya ini-allow guys, hindi tayo makakapag-proceed. Hindi ako makakapag-proceed sa app. So, anyways, in-agree ko siya and then allow lang natin to. And then dito po sa dashboard po, nag-offer po siya sa mga first timer po up to 12,000 pesos. Wala naman masyadong details dito guys sa dashboard niya. So, all we need to do is to click the apply now button. And then here po, I need to log in a mobile phone number. And then after that, as usual, we need to input the verification code. And then tick lang natin tong circle na maliit sa privacy policy. And then mag-continue na po tayo. Here po, kailangan po natin mag-fill up ng personal information, including our gender, birthday, marital status, education, residential address, and then email, second phone, and social account. Itong social account guys, it talks about our Facebook, Viber, WhatsApp, and Skype post. So, pipili daw tayo ng isa dyan. At kapag nakapili tayo, guys, i-input din natin yung account natin dyan. Of course, huwag nyo piliin si Facebook. Si Facebook siya si Viber. So, pumili lang kayo dyan ng mga WhatsApp or Skype. Kasi to be safe lang, guys, no? Kasi alam nyo naman kapag Facebook or Viber. Anyways, after providing the personal information, move on tayo sa next step, which is the contact information na. Tatlo po yung nare-require po nila dito at magde-direct po siya sa ating phone book list. Kapag na-provide na po natin tong contact information po, next tayo, which is the work information naman po. And then here po, of course, kapag work info, nagre-require sila ng ating company details, income details, and addresses po ng ating company. And here po, wala po sila employment status naman po na nire-require. So, kailangan lang talaga natin mag-provide ng company name o kahit wala tayong trabaho, kahit wala tayong mga work, no, or kahit unemployed tayo, kailangan natin i-provide to, hindi siya pwedeng i-skip. So, for the company name, nilagay ko lang naman na none kasi wala na akong kumpanya. Anyways, no, so, kailangan lang talaga natin i-provide to. So, after this one, is the facial recognition na agad. Then followed by my ID information na. So, ito po yung mga IDs po na nire-require nila. Ang dami. Pipili lang po tayo ng isa lang po. And then, i-input din natin yung ating ID number. And then, i-upload po natin yung ID natin. No? Pipicturean natin yan. And then, i-input din po natin yung ating name, middle name, and last name. Nakalagay sa ID po. Dapat match po sila. After po nito, i-submit lang po natin. Which is here po, bumalik po siya sa kanyang dashboard at i-click po ulit natin itong apply now. Since natapos ko na yung kanilang application process dito. So, after that po, sabi ko nga sa inyo, instant loan offer po yung binibigay nila. Hindi pa po ito yung approved amount ko ha. Ito po ay proposed or projected loan offer lang po nila. Ito po yung product listing po nila. And still guys, parang si Peso Here din talaga siya since magkapatid naman talaga sila, no? Since silang dalawa ay under kay Superspace Lending. So, ganito talaga yung format nila. So, pipindo tayo ng isa, si Piso Plan K. Piso, di ba? Hindi peso. Baka sabihin niya naman, mali yung pronunciation ko. Anyways, no, Piso Plan K. So, meron siyang loan offer na 3,500 pesos and venue ko yung details, guys. And ang amount na ma-receive ko na lang daw is 2,100 pesos and ang management fee niya na ibabawas, I think, 1,400 pesos. Medyo hindi nga lang sa portion na ito and venue ko yung details pa niya about sa management fee. Ito yung mga kino-collect niya. Ang daming mga terminologies.
Which is kapag tinotal mo nga lahat siya, guys, is ito nga yon. Itong 1,400 na ito. At ibabawas siya sa 3,500. Kaya po ang ma-receive na lang natin is 2,100 pesos. Well, ikaw ba, papayag ka na ganito na lang po yung matatanggap mo na loan offer, na loan amount, then within 7 days to pay. Kung kakompetent ko kasi yan, guys, so lumalabas po na 40% of my loan amount, yun yung parang kita nila sa akin. I don't want to take the risk naman na utangin to kasi mukhang lubog na lubog. Ayoko ng ganito. Ayoko talaga ng ganito na 7 days to pay na sobrang loan shark. So, naglo-loan ako sa ganito pag alam kong buong matatanggap and reasonable yung interest. Pero for me, hindi kasi siya reasonable, guys. So, actually, marami naman silang product listing dito. And pwede rin po akong kumuha dito ng dalawang product listing na ipagsabay. Katulad nitong nasa taas. Pwede kong pagsabayin si Piso Plan I at saka si Piso Plan J. Anyways, kung pinagsabay ko to, ang laki na po ng interest rate ko dito. Doble din po kasi talaga yun eh. So, kung kanina nga lubog na eh, yung 3,500, siyang babawas na fees, 2 na lang yung matatanggap mo. Ganun din sa isang plan na ito. Bawat plan kasi ganun yun eh. Kung ako, mag-iisip pa rin naman talaga ako ng matino dahil marami naman pong mga loan apps na mas better than this. Pero guys, alam ko naman na hindi talaga lahat tayo na-approve sa mga legit loan app na medyo reasonable yung mga interest rate. Which is yun yung mga nare-reason ako talaga ng mga viewers ko, no? Kaya pumapatol sila sa ganito. Alam mo ba, nalulungkot ako sa ganun kasi syempre nga naman, no, ang hirap kasi kumita ng pera tapos mangungutang tayo sa mga ganitong loan na talaga namang ilulubog lang din tayo sa utang. Kaya nakakalungkot. And then within 7 days to pay. Di ba nga kaya tayo nangungutang kasi nangangailangan tayo, pero sabi ko nga sa inyo, wala naman talaga din ako magagawa. Wala naman ako sa kalagayan nyo eh. Kung gusto nyo pa rin siyang utangan, at least nabigyan ko kayo ng heads up, nakita nyo yung application process ko. Wala naman silang hinihima kahit anong document or income proof po. As in talagang instant and easy loan app naman ito. But on my part kasi, hindi ko po talaga siya bet at hindi ko po talaga siya mare-recommend since malaki rin naman talaga yung ino-offer niya. Magsasayang lang ako dito ng pera. Magsasayang lang ako dito ng interest rate na within 7 days. Sinong nalugi? Di ako, di ba? Ako pa rin yun. Kaya hindi ko nga talaga siya mare-recommend. Well, ang take ko po dito, since na-try ko na si Pesa Kwento before and nag-iba-iba nga siya ng logo, wala namang pinagbago. Ganito pa rin naman siya noon sa ngayon. Ito ang ganito po din po yung loan offer niya and hindi ko alam kung saang parte dito ang nag-improve siya ng magandang update. Huwag naman 7 days to pay. Kahit pa paano, extend nyo naman kahit 1 month. Anyway, sino dito sa inyo nakapag-try kay Peso Kwento ngayon? Paki-comment down below naman po sa mga experiences nyo para aware din po yung iba nating mga viewers. So don't worry guys, patuloy naman ako nagkakaroon ng update sa inyo sa mga bagong loan app na existing ngayon na nagpapalit-palit nga lang ng pangalan yung iba at yung may existing loan app na nagkakaroon ng update. Sinisilip ko po yan at sinusubukan mismo. And anyways, kung meron kayong mga loan apps na gusto nyong itry ko or i-review natin, paki-comment down below po. I will try my very best at gawan natin ng review. Kaya dapat po nakasubscribe po kayo and click yung bell button para lahat po ng videos ko is updated and notified po kayo. Yun lamang po. I hope po may natutunan kayo sa video. I hope po nakatulong tong video sa inyo. Kung nagustuhan yung video, please don't forget to like and share. And thank you po for watching this video. Bye!